Tawagin niyo na lamang po akong Guerrero. Hindi totoong pangalan. Nangyari ito taong 2000 sa Isabel, Leyte. Ulila na ako sa mga magulang. Sabay silang pumanaw nang magkaroon ng isang trahedya. Tumira ako sa bahay ng mga abuelo ko sa liblib ng Isabel. Sila ang nagpalaki sa akin. Pero nagsimatay din ng mga ito kaya ako na lamang ang natira. Kahit papano ay kaya ko namang mabuhay sa tulong lang ng sarili ko. Wala akong inasahang tulong noon sa mga kaanak ko kasi nga ayaw ko lang. Binata na ako noon. Itong bahay ng mga abuelo ko, ako na lang ang nakatira. Sakto lang sa laki na pang ancestral house. 2 palapag at nasa itaas ang silid. 2 yun na nakabungad sa baba. Kumbaga, kapag lumabas na sa may pinto, railings na at buong sala makikita. Lahat ng mga kapitbahay ko, mga kaanak ko lang. Mga kapatid ng nanay ko na may kani-kanilang pamilya. Ang dahilan kung bakit hindi ako umaasa sa tulong nila. Dahil wala naman talaga silang naidudulot na maganda sa akin noon. Para bang galit silang lahat. Ewan ko ba kung bakit. Lalo na noong nagsimatay na ang lolo at lola. Tapos nalaman na ang nakapaloob sa dokumento patungkol sa ari-arian ay nakapangalan sa akin ng kumon na bahay. Mangyari na rin ulila na umano ako at yun daw ang bagay na maitutulong sa akin ng mga abuelo ko. May mga parte naman sila pero mga lupain lamang at ito yung kinatitirikan ng mga bahay. Bali ang naging sakop ng pangalan ko, yung bahay mismo at ilang sukat ng lupa sa paligid nito. Selyado at nakaplano talaga ang titulo. May kasulatan pa na pagkatapos noon na walang mag-aaway dahil desisyon ito ng mga magulang. Noong namatay na ang lolo, ito kasi ang umasikaso ng papeles. Kaagad nagkaroon ng pagkakabuklod ng dokumento. Mga 1 taon lang mula noon may inabot na sa bawat pamilya. May isa din para sa akin. Siguro ito ang dahilan na nagalit sila sa akin noon. Pero noon pa man mula pa ng paslit ako ay wala na itong maayos na pakikitungo. Kung sa bagay, nagpaparinig na si lolo noon sa kung kanino mapupunta ang bahay. Pero may kani-kanila naman na silang naipatay ang tahanan noon. Katunayan sila lolo pa nga ang gumastos at malalaki din ang mga ito na magkaroon na sila ng mga asawa. Gabi-gabi noon, nakakarinig na lamang ako ng pagkalampag ng bubungan. Parang binabato. Hindi ko naman pinapansin. Hinahayaan ko lang. Pero noong medyo hindi na ako nakakatulog, isa-isa kong tinungo ang pamilya. Nakiusap ako, sabi ko wag naman sana nilang batuin ang bahay. Pero walang umamin. Hinilamos pa ako ng mga sermon nila. Yung tipong bulyaw talaga sa mukha ko na sobrang sakit sa damdamin. Makapal daw ang mukha ko. Hinututan ko daw ang mga abuelo ko at dahil lang sa akin, nagkasakit ang mga ito. Ano bang dapat kong gawin, di ba? Pagkatapos maulila sa mga magulang, magpapalaboy-laboy na lang ba sa kalsada? May mga kaanak nga ako pero kinamumuyan naman ako. Nung buhay pa sila nanay, ang babait nila. Yung tipong may malasakit pa at napuno na lang ng payo sa akin noon na dapat mag-aral daw akong mabuti. Kuminsan pa kapag naglilinis ako sa labas ng bahay, dumadaan itong tiyo ko na si Prado. Tapos sinisita ako. Huwag ko daw linisin ang hindi ko pagmamayari. Napapakunot ang mukha ko noon. Alam ko naman ang hangganan. May mga nalitaw naman na muhon. Tapos nasa gilid pa nga ako ng bahay. Sa halip na sumagot, hindi na lamang ako nagsalita noon. At kung minsan pa nga hindi ko na lang talaga pinapaabot sa may hangganan ng paglilinis noon. Hanggang sa isang gabi, papatulog na sana ako noon nagbiglang kumalampag ang pinto sa baba. Katok ito na para bang bato ang ginamit. Sinilip ko sa may bintana. Nakabungad naman kasi ang silid tulugan ko noon sa may harapan. May beranda ang bahay pero walang bubungan. Baka lang nakinapitan ng mga halamang gumagapang. Nakikita ko si Tio Prado.
Dalawa sila. Hindi ko kilala ang isa. Ang sabi ng Tio Prado ay papasukin daw sila. Parang lasing kasi nga halata naman sa tono ng pananalita. Ayoko sanang papasukin kaso naisip ko na baka magwala ito at pagbabatuhin pa ang bahay. Kung kaya naman bumaba ako noon at pinagbuksan sila. Bigla na lang akong sinakal ng tiyo. Hindi naman mahigpit yun pero nasaktan pa rin ako. Ang sabi niya, doon daw sila mag-iinuman sa bahay. Bakit daw sinasara ang pintuan, kumon naman daw ito. Wala daw akong karapatan. Hindi na lang ako pumalag. Natakot na kasi ako noon. Bukod sa isang kasama nito ay may dumating pang 4. Para mga kaibigan ng ito ng Tio Prado sa kabataan niya. Kinabukasan kasi noon bisperas ng piyesta, Sir Seth. Baka nagsiuwian ng mga ito galing sa ibang lugar. Umakyat ako sa may itaas. Naririnig kong pagmamayabang nitong si Tio Prado. Itong bahay daw ay ibibenta niya. Nasa sa akin daw ang titulo pero papayag daw ako sa ayaw ko man at gusto nun. Kung tutuusin ay wala daw akong karapatan o walang kwenta sa ari-arian dahil apo lamang ako nun. Nakakairita pakinggan. Harapan kasi akong binasahan ng karapatan ng abogado nung iabot sa akin ang papel. Na walang sino mang makakaangkin sa pagmamayari ko. Na lahat ng gusto kong gawin sa loob ng baluarte ko ay pwede. Pwede din akong gumamit ng batas kapag may tumapak at nagpasaway. Lahat pwede kong gawin. Kahit magpatayo ako ng malaking bahay na may mataas na bakod. Bad trip talaga itong si Tio Prado. Parang gusto ko na lang bumaba sa sala noon at sangbitin ang mga sinabi ng abogado. Pero ayun, ang ginawa ko na lang noon ay ang itago ang dokumento. Buong magdamag silang nag-inuman doon. Tinawag pa nga ako para utusan na bumili ng alak. Ako bilang may respeto ay tumugon naman. Malayo pa naman yung bayan. Naglakad ako sa gitna ng dilim noon. Takot na takot ako kasi nga matunog sa lugar na may aswang. Hanggang sa may nakasalubong akong 2 matanda. Mag-asawa ito na nakatira lang sa may babaan banda. Nagtanong sa akin kung saan ako pupunta at gabing-gabi na akong gumagala noon. Kinuwento ko naman na itusan akong bumili ng alak sa bayan. Pangalanan natin ang 2 ito na Mang Dodong at Aling Daday. Hindi naman sila ganun katanda. 2 ang anak nila na may mga asawa na at bumukod ng bahay. Sino yung nag-utos sa'yo? Yun bang tiyuhin mo walang ibang bukang bibig kundi ikaw? Prado? Paano niyo po nalaman? Tanong ko noon. Ang sabi naman nitong si Mang Dodong, oo daw. Nakakarating daw sa kanila ito. May mga kapitbahay din na nakapagsabi. Basta matunog ang pangalan ko dahil daw sa mga kaanak ko. Mga naiinggit umano sa akin noon. Ang problema dyan, ikaw lang mag-isa, no? Pinagkakaisahan ka. Hayaan mo na lang. Narinig din namin na ang bahay ay napunta sa'yo. Tama lang yun kasi nga ang nanay mo naman talagang may malasakit lang sa mga lolo at lola mo eh. Hindi naman sa nakikiosyoso pero kaibigan kasi ng anak ko yung nanay mo. Mabait yan, sobrang salungat sa mga kapatid niya. Daday, mauna ka na lang. Sasamahan ko na lang ang binatang ito. Nakakaawa naman eh. Mabuti naman kung gano'n naiisip ko din yun. Siya sige, mauuna na ako at ingat kayo Paparating ang piyesta at may mga hindi natin kilalang mga dayo. Malay natin ang iba dyan, kriminal. Sinamahan ako ni Mang Dodong. Ang bait pala nito na noon ko pa lamang nalaman ang ugali. Hindi din naman kasi ako lumalabas ng bahay halos. Nag-aaral ako noon pero napahinto ako buhat nang namatay ang lolo. Naunang namatay si lola pero taon lang ang pagitan ng bawat pagkamatay nila. Sa susunod na pasukan pa ako balak bumalik sa klase noon. Kinakailangan ko pa kasing ihanda ang sarili ko. Masyado akong apektado nang mawala si lolo. Hanggang bayan ay kasama ko si Mang Dodong. Maging sa pag-uwi. At doon talaga bumugad na sa bahay ko. I mean, bahay ko na lang talaga ito kasi nga ako lang naman talagang nakatira noon. Tinitigan pa ni Tio Prado si Mang Dodong.
Lumapit ito at kinuha ang alak na binili ko. Ang sabi nito, ano ba daw ang sadya ng matanda? Ayon naman kay Mang Dodong ay sinamahan niya lang daw ako noon kasi nga malalim na gabi na. Dapat hindi daw inuutusan ako noon. Paano na lamang kung sakali may nangyari? Kailan pa nagkaroon ng karapatan para punahin ang pag-uutos ko ha? Umalis ka na nga. Tsaka ikaw, Guerrero, ibigay mo sa akin bukas yung papeles ng maasikaso ko ng pagbebenta ng bahay na ito ha. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Maging ang mga kasama nito sa loob ng bahay, nakatitig yun sa amin sa may beranda. Tumingin ako kay Mang Dodong. Nakatitig lamang ito sa akin pero parang may gustong sabihin na siya namang nakuha ko kaagad. Bakit ko naman po ibibigay yung papeles na pinagmamay-ari ko? Pangalan niyo po ba yung nakasulat doon? Hindi ko po ibibigay sa iyo yung tiyo. Tsaka pwede ba? Lumabas na kayo dito. Matutulog na ako eh. Matapos kong makapagsalita ng buong tapang ay bigla akong sinampal ng tiyo. Hinawat siya ni Mang Dodong pero hanggang doon lang. Ang mga bisita naman ito ay nagsitayuan at parang uuwi na mga ito. Wala kang utang na loob ha? Ibigay mo sa akin bukas ang papeles kung ayaw mo ng gulo ha? Sumasagot ka pa. Kilala mo naman siguro ako, di ba? Anak ako at apo ka lang. Mas matimbang ang karapatan ko. Mga pre, huwag kayong aalis. Huwag niyo nang pansinin to. Mag-inuman pa tayo. Uwi na lang ako pre. Gabing-gabi na rin kasi. Kayo ba? Mauna na ako sa inyo ah. Bukas kita na lang tayo ulit. Sapat ng isa sa mga kaibigan ng Tio Prado. Yung naiwan, nagawang pigilan ito ng tiyo ko. Pero makikita sa mga mukha na parabang nahihiya. Bumalik sila sa pagkaupo. Dinuro ni tiyo sa mukha si Mang Dodong noon. Pinagmumura at pinapauwi. Umakyat ka na sa taas, Guerrero. Tsaka Prado, hindi naman siguro sa nakikialam no, pero hindi tama yung ituring mo ng ganyan yung pamangkin mo. Tsaka huwag mo akong pinagmumura. Tandaan mo, hindi ikaw yung nagpakain sa akin. Tsaka itong bahay, hindi mo ito pinagmamay-ari ah. Baka magulat ka na lang at magsisi. Ano, Dodong? Ang yabang mo namang magsalitang hampas lupa ka. Kapag naubos yung pasensya ko, may mangyayari sa'yo. Huwag ka makikialam sa amin ha. Umalis ka ng kuba ka. Sipain pa kita dyan eh. Naawa ko kay Mang Dodong. Nasa itaas na nga ako nun. Sarilings nakadungaw. Galit na galit ako. Gusto kong manglaban pero natatakot ako. Dahil baka may kung anong gawin sa akin ng Tio Prado. Tumingin sa akin si Mang Dodong bago pa ito umalis nun. Ako ay pumasok na ng silid ko. Sobrang naiipit ako sa sitwasyong ito. May karapatan ako pero wala pa akong alam sa mga ganon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wala din naman kasi ako makausap doon halos. Ito pa lang si Mang Dodong at ang kanyang asawa. Sila'y nagkaroon ng malasakit sa akin. Kinabukasan noon, maaga akong umalis. Sinara ko ang pinto at bintana. Kinandado. Bitbit ang dokumento. Dali-dali akong nagtungo kila Mang Dodong. Masaya naman ako nang bumungad sa akin ito. At kagad sinabing doon na lamang daw ako manatili sa kanila. Hindi ko pa nga sinasabi ang pakay ko noon. Ang totoong balak ko ay manghingi lang ng payo sa kung anong gagawin. Tapos ikalawa kong opsyon noon ay sumangguni sa kapulisan. Tumango ang matanda at sinabi nitong, Daday, ipaghanda mo nga ng agahan itong binata. Guerrero, tama yung desisyon mo. Ang umalis. Kagabi ko pa nga iniisip yun eh. Nagkataong dito ka talaga unang pumunta. Sa ngayon ikalmahan mo muna nang hindi uminit ng husto ang sitwasyon. Sa tingin ko, yung pagsangguni sa kapulisan ay hindi ang pinakamaiging paraan. Alam mo kung bakit? Ang mga kinauukulan dito sa atin, nababayaran ng pera. Hindi naman sa nila lahat pero sadyang may ganun eh. Bata ka pa at mauungusan ka. Alam mo naman yung tiyo mo, mapanglamang yon. Kilala ko siya mula pa pagkabata niya. Hindi yan pumapayag at hanggat hindi nakukuha ang gusto. Dito ka na lang at mabuti dala mo yung papeles. Huwag ka mag-alala.
Hanggang nasa iyon ay walang magagawa ang tiyo mo. Hindi ka rin mahahamak dahil nandito ka. Gagawin ko ang lahat, maprotektahan ka lang. Ay sige na, kumain ka na. Daday, ano ba? Tapos na ba yan? Ipagtimpla mo din ng gatas na ko. Kung wala lang tayo, paano na lang kaya itong si Guerrero, kawawa naman. Sa kauna-unahang beses ay nakaramdam ako ng kaanak. Malasakit na dapat sa kaanak lang pero sa ibang tao ko pa talaga naranasan. Napaluha pa nga ako noon. Naisip kong sobrang buti talaga nila. Napansin ko yun kasi nga nakikita ko sa mga kapitbahay doon na bumabati sa tuwing dumadaan. Nasa tabi lang kasi ng maliit na daanan ng bahay nila. Bali ang daanang ito, pababa ng sakahan at mga ilang distansya na main road na. Nasa dalisdis kasi ng bundok ang bahay nila noon. May kung anong nilagay pa sa pisngi ko si Aling Daday. Lana ito na sobrang lamig sa pakiramdam. May kakaibang samyusya na hindi ko gusto pero ang sarap sa balat nito. Yung tipong parang nanunuot ng lamig. May pasa kasi ako noon. Ang sabi pa nito, huwag akong umuwi hanggat may binabalak sa akin ang tiyo ko. Hayaan na lamang daw yung mahimasmasan at matauhan sa pag-aalipusta. Makakaramdam daw yun ng kahiyan, lalo't malaman ng ilang mga kapitbahay na ganun ang nangyari sa akin. Baka umano magbago ito at doon ako pwedeng umuwi. Paano po kung hindi nagbago? Makunat din kasi yung apog ng tiyo ko. Dati pa naman yan eh. Umiyak na nga lang si lolo at lola sa ugali niya. Tapos ako pa yung pinagbintangan na ako daw yung dahilan kung bakit nagsimatay yung mga abuelo ko. Pabigat daw ako sa buhay. May kinikimkim kang ang galit, Guerrero. Ayaan mo muna. Malay natin matauhan. Itong asawa ko'y gagawa yan ng paraan. Malamang may kakausapin para tumulong sa'yo. Basta dumito ka lang at pwede pa ngang dito ka nalang tumira. Total wala naman dito ang dalawang anak ko eh. Doon sa malayo tumira ng mag-aasawa na. Kahit papaano'y maibsan man lamang namin ang pangungulila namin sa kanila. Kaya dito ka na lang muna. Kami na munang bahala sa iyo. Nakaraos noon ang kapistahan. Hindi pa rin ako umuwi. Itong isang kapatid ng Tio Frado na babae pumunta sa bahay. Nagtaka kung bakit nakasara. Sinabing walang galang daw ako noon. Bakit ko daw sinara ang bahay? Ito na rin ay batay sa kapitbahay nila Mang Dodong. Nagmumura daw ito. Sa oras na makita ako ay makakitikim daw ako sa kanya noon. Lahat nga sila mainit ang ulo sa iyo, no? Ano bang paki nila kung sinara mo? May kanya-kanya naman silang mga bahay ah. Tsaka mas malalaki pa nga. Isa ding punto dyan umalis ka dahil nga hindi maganda ang pagturing sa iyo. Parang pinapalabas na walang alam itong kapatid ni Frado. Pero nako, alam kong alam nila yan. Nakikita mo ba yung mga bahay dyan sa tawid? May malaksakit din sa'yo nakatira dyan at dyan nakatirang nagsumbong na bumisita yung tiya mong si Sabrina. 5 magkakapatid silang lahat, Sir Seth. Kasama ng nanay. Itong si tiya Sabrina na hindi totoong pangalan, siyang pinakapanganay nun. Ganon din naman ito. Kung tutuusin ay mas masakit itong makabitaw ng salita. Namana pa sa mga anak na mga pinsan ko ang ugali to na maski aso hindi kakain. Parang hindi ko mga pinsan. Hinahamon pa ako ng suntukan nun. Hindi ko naman pinapansin. 1 linggo ang nakalipas. Napasugod si Tio Frado. Bakit daw ako umalis ng bahay? Sinara tapos parang wala na daw silang karapatan doon. Wala din daw akong respeto sa kapistahan. May mga bisita daw dapat pero doon na sa bahay nila nakitulog. Nakakainis, di ba? Ano bang gagawin ko doon? Siguro pagmumukain lang akong katulong. Patuloy sa pagsisigaw itong si Tio Frado noon. Sa labas lamang ito ng bakuran. Nagmumura at isasangguni daw ito sa kapulisan. Siya pa ang may lakas ng loob na magsumbong imbis na ako. Sa loob lamang ako ng bahay nila Mang Dodong. May sapat na laki ang bahay na mag-asawa. May 2 silid at malawak na sala yon. Maya-maya ay lumabas si Mang Dodong at sinita ito. Huwag mag-iiskandalo.
Hayaan umano ang desisyon ko noon dahil pagmamay-ari ko naman daw ang bahay. Para bang nahiya ito kasi maraming tao nang lumapit at nakiosyoso nun. Nakarinig pa ito ng pagsabi mula sa isa sa mga yun na walang pakialam si Tio Prado sa akin. Parang hindi daw kaanak ang turing sa akin nun. Papanong mananatili daw ako dun kung ganun sila trumato. Ayun, umalis na lamang ito. Isang gabi, nagpaalam ako kay Mang Dodong at Aling Daday. Nauuwi muna ako sa amin para kunin ang ibang damit ko. Gawa ng ginagamit ko dun sa bahay nila. Mga damit na pinaglumaan ng anak nilang lalaki. Ay na nga, gaya ng sinabi ko ay may mga asawa na ito. Nakakahiya na kasi. Pumayag naman. Sabi pa ni Mang Dodong ay sasamahan niya raw ako pero sabi ko ako na lang. Tatakbo ako ng mabilisan. Nakita kong nagkatitigan na ang dalawang matanda. Halata sa mga ito na nag-aalala. Medyo distansya ang bahay ko at nasa itaas yon ng lugar. Hanggang sa sabay nagsitango ang mga ito na para bang may mga napag-usapan. Ito ay batay lamang sa senyas na nakikita ko noon. Umalis ako. Mabilisan yun. At noong makarating ako sa bahay, doon ako sa likod dumaan. Naroroon si Tio Prado. Nakikipag-inuman ito sa isa pang kapatid na tiyo ko rin, si Tio Marvin. Hindi talaga ako nakagalaw. Nasa gilid lang ng pinto sa likod. Doon sila nagiinuman. Sabi ko na nga ba uuwi ka din eh. Alam kong dito ka dadaan sa likod. Sakto pa talagang kung kailan ako nakikipag-inuman dito sa kapatid ko. Oh, hindi mo ba ako kakamustahin, pamangkin? Marvin, tingnan mo, walang galang ano. Napilitan ako magmano nun. Nagmamano talaga ako sa kanila, sirs, at sa likod ng kakaibang pakikitungo nila. Itong si Tio Marvin, ininat ang tenga ko ng pagkalakas-lakas nun. Ginuyod ako at pinaupo sa mahabang upuan. Makailang beses pinitik ang kamay ko at pinagmumura. Kulang na lamang ay suntukin ako nito o hindi naman kaya patayin. Gusto ko nang sumigaw at tumakbo pero nasa gitna ako nila. At itong si Tio Prado, nakahawak pa sa hita ko ng pagkahigpit-higpit. May nakausap na akong abogado. Pirma mo lang at ang titulo sapat na para ibenta tong bahay na to. Pati lupain. Huwag kang mag-alala. May mapupunta din naman sa'yo. Pagkatapos nito lumayas ka na sa lugar. Nagpantig talaga ang tenga ko. Kung gusto nyo makabenta, bakit hindi yung pinagmamay-ari ninyo? Bakit ito pa? Hindi ako papayag. Tsaka ano bang karapatan nyo? Sinapak ako, Sir Seth. Sobrang sakit no na nagpapatay sindi pa talagang paningin ko. Napasubsob ako sa lupa. Sinipa pa ang balakang ko noon. Ungol lang ang nagawa ko at namimilipit ako sa sakit. Ang sabi ni Tio, ibigay umano ang titulo at bukas na ang affidavit para sa pagpapahintulot ko. Ito yung papel na dapat ko umanong pirmahan. Hindi ako nagsalita. Umiiyak ako noon. Ipinagdadasal ko na ang sarili ko sa Panginoon. Nakako kahit anong mangyari, tulungan niya ako. Hanggang sa bigla na lamang may dumating na siya namang nagpatulala talaga sa dalawa. Ang dumating, Sir Seth, tao ang postura, pero ang mukha hindi nun. Nakakakilabot ang itsura niya. Parang aso na may halong paniki. Yung dalawang tiyo ko, sumalampak sa dingding nun. Hindi alam ang gagawin. Wala silang matatakbuhan kasi may bakod sa likod na medyo mataas ng konti. Nasa loob sila. Manukan ito ng lolo dati. Maihi-ihi ako sa takot nang dumungaw sa akin ang mukha ng nilalang na yon. Kung hindi talaga ako nagkakamali. Aswang ito. Gumapang ako pagilid at palabas doon sa may gate na kahoy. Pero inangat ako ng nilalang. Pinasandal ng maayos sa bakuran. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yon. Hanggang sa bigla itong nagsalita ng, "Napapadaan lang naman ako.
May napansin lang ako dito. Bata itong pinagtutulungan niyo ako. Hindi na kayo nahiya sa sarili niyo. Ako kaya harapin niyo. Oh, bakit parang natatakot kayong dalawa? Ganyan din ang takot ng batang ito ah. Hindi niyo ba naisip yon? Iyo, kung saan ka man nakatira, umuwi ka na. Umalis ako noon. Paika-ika ako ng lakad. Sa puko ang tagiliran ko. Napahinto ako sa unahan at sinipat sila. Naroroon pa rin ang nilalang, nakatayo. Hanggang sa bigla na lamang yun lumundag sa bakod at mabilis na naglaho. Doon palang nagkasigawan sila Tio Frado at sirit ng takbo patungo sa kanika nilang bahay. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating na ako dun sa bungad ng bahay nila Mang Dodong. Ay nako, Diyos ko! Sabi ko na nga ba eh. Halika, ay ang hakbang mo ang dahan-dahan. Umupo ka sa sala. Kukuha ko lang ng tubig eh. Ay, Diyos ko po. Si Aling Daday yun. Dinala niya ako sa loob ng bahay. Pinainom ako ng tubig. Kitang-kita ko ang mga luha sa mga mata niya. Nagtanong ito sa kung sino daw ang nanakit sa akin noon. Sinabi ko naman kung sino. Hindi ko halos maibuka ang bibig ko. Magang-maga ang uso ko. Walang modo ang mga yan. Bukas pupuntahan ko sila. Makikipag-away ako sa kanila. Pamangkin kanila eh. Makakatikim talaga sa akin ng mga yan bukas. Huwag na po, Aling Daday. Ang hapdi niyang nilalagay niyo, Aling Daday. Ano ba yan? Yung lanang mabantot ba yan? Sandali po. Hindi ako masyado makapagsalita. May dumating po eh. Tinulungan ako. Aswang po yun. Nakakatakot. Kung wala siya, baka malala yung sinapit ko. Napadaan lang daw yun tapos nakita niya akong pinagtutulungan. Nasaan po ba si Mang Dodong? Aray ko, Aling Daday. Huwag naman dito banda sa may ilong ko. Hindi ako makahinga eh. Ang baho po kasi. Ano ka ba? Huwag kang malikot dyan. Ganyan talaga ang lana namin dito, may amoy. Pero mabisa sa mga sugat at pasa. Usog ka dito, anak ko. Ba't ilag ka ng ilag? Umari ka ba, sige at kukurtin ko yung singit mo. Mamaya hihilutin ko din yung katawan mo. Para kang napilay ah. Si Mang Dodong mo umalis, may pupuntahan lang daw. Baka dyan lang sa may kapitbahay, babalik din yon. Sa kabila nun, kahit ang baho talaga, nawala ang pananakit ng uso ko. Maging sa panga. Para bang may sakung anong taglay ang lanang yon. Malamig sa balat pero mapdi sa sugat. Nung hinilit niya na nga ako gamit yon, nawala din yung sakit ng balakang ko. Tinitiis ko ang sobrang baho na amoy. Pero at least, wala na talaga akong nararamdamang sakit sa katawan. Parang anesthesia. Ganun na ganun gawa ng napakabilis ng bisa nun. Pero naroroon pa rin ang maganguso ko. Mga ilang sandali pa, dumating na si Mang Dodong. Pawisan ito at nakabag lang. May damit siya pero nakabag lang talaga. Butas pa yung brief. Hindi ko alam kung mag-aalala ako, matatakot o matatawa ako kasi nakakatawa kasi talaga tingnan yung matandang yan eh. May mukha pa itong parabang napaka-inosente. Sabi ko pa, papanong naroroon yun sa kapitbahay? Ganun yung bihis niya. Si Aling Daday din naman yung nagsabi. Iba pala po kayo kapag dumadalaw sa kapitbahay, no? Ano, Daday? Yun ang sinabi mo. Nariyan lang ako sa likod eh. Doon sa banwa, nagbabawas lang ako. Sino bang matinong tao yung pupunta sa kapitbahay na ganito yung bihis, di ba? Ano bang nangyari dito? May pasaka oh. Ayan, ginulpi daw ng mga tiyo niya. Mabuti at nakauwi. May aswang daw na tumulong sa kanya eh. Guerrero ha, baka namamalikmata ka lang. Baka dulot yan ang pagsapak sa'yo ng tiyo mo. Pinaliwanag ko naman noon na totoo talagang nakita ko. Pinasandal pa nga ako sa may bakuran. Hindi naman ako sinaktan. Hindi din sinaktan ng mga tiyuhin ko. Kumbaga, humadlang lamang yun tapos umalis na ito nang makalayo na ako. Ay baka nga. Daday, ikuha mo nga ako ng salawal. Ano ba't parang gusto mo akong patingnan ng ganito sa batang ito? Ikaw talaga.
Sa kapitbahay daw ako nagtungo. Hayaan mo, Guerrero. Ididimanda natin sila. Akong bahala. Kinabukasan ay kaagad nagtungo sa bayan si Mang Dodong. Sumunod naman kami noong pagsapit ng tanghali. Bali na una lang ang matandang lalaki tapos kami naman ni Aling Daday sa tanghali noon. Kasi nga may sasaglitin pa itong si Mang Dodong. Ay na nga, idinimanda talaga. Direkta yun na hindi na dinaan pa sa barangay. Magang makaamukha ko noon. Wala na yung sakit pero magae. Matapos lang ng 15 araw, pinadalhan ng sabina ang mga tiyo ko. Pinatawag sila na dapat may kasamang abogado. Pero nagpakita ang dalawa ng walang backup. Humingi ng tawad. Sabi nito'y patawarin daw umano sila. Lasing lang sa gabing yon at natauhan naman sila pagkatapos. Para bang gusto ng mga itong iaatras ko yung kaso. Ito'y mga sandaling hindi pa kami nasasalang sa pag-iimbestiga. Napag-isip-isip ko din yun pero wala na eh. Napatawag na. At hindi pwedeng hindi harapin kasi lalabas na inanalang kaso. Doon na sa pag-imbestiga inamin nilang kasalanan. Kinasuhan talaga. Pero hindi na pinaabot ng ilang buwan. Kasi nga umako ang dalawa na magsiservisyo na lamang daw sila sa ginawa nilang kasalanan. Kung sa bagay wala din naman silang lusot nun. Nakulong ang dalawa ng 6 na buwan. Akala ko ay magiging maayos na pagkatapos nito. Umuwi na ako sa bahay. Hanggang sa lumabas na sila at pansamantalang hindi ako ginambala. Nag-aral na rin ako noon. Doon ako pumupuslit palagi kila Mang Dodong. Umuwi lamang ako sa bahay kapag nais kong linisin ang paligid noon. Yung patungkol sa aswang ay hindi na naging matunog. Bagay na parang isinekreto lamang ng 2 tiyo ko. Maging kami naman noon sa panig ni Mang Dodong, kinukubli din namin. Hanggang sa umandar na naman itong si Tio Frado. Ang masaklap pa dyan maging ang mga anak nitong nakialam na din. Binabantay na ko, Sir Seth. Yung simpleng tambay lamang sa may daanan pauwi ng bahay. Pero alam mong may dalang kung ano. At lalong halatang may hindi magandang gagawin. Kaya naman bumabalik ako noon sa tahanan nila Mang Dodong. Sinusumbong ko talaga ito. Nagalit ang matanda. Pinapalala lamang daw nilang sitwasyon. Sinabi nito na ipablatter ko daw. Ginawa ko naman. Pero makukunat talagang pagmumuka. Isang gabi habang nasa kasagsagan ako ng mahimbing na pagkatulog sa bahay nila Mang Dodong, ginising ako ng 2 matanda. Ang sabi nito ay may umaaligid daw sa bahay. Mga kaanak ko, ano man lumano ang mangyari, wag na wag akong lalabas. Sabi ko naman sa kanila anong gagawin ng mga ito. Lalabas kami ng asawa ko ha. Dito ka lang. Wag na wag ka talagang lalabas. Matapos niya makapagsalita, narinig ko ang sigaw ni Tio Prado. Alam niyo ba mga sinabi nito? Sina Mang Dodong umano at Aling Daday. Mga aswang. May albularyo manong magpapatunay at katunayan kasama nila ito. Papatayin daw nila mga aswang. Nagkatitigan ng 2 matanda. Paanong pinagbintangan ng mga ito hindi naman aswang ang mga yon? Walang hiyang yan oh. Gumawa ng kwento itong si Prado. Aswang daw tayo. May albularyo pang kasama. Paanong naging aswang gusto lang siguro nito na malayo tayo kay Guerrero para may pagkakataon sila Halata naman na yun ang pakay nila. Marami sila sa labas. Nakita mo naman sa bintana. Siguro nasa lampas 10. May ilan pang hindi ko kilala O siya sige. Dito na lang kayong 2 ha. Bantayin mo ang binata, Daday. Lalabas ako at kakausapin sila. Loko ka ba? Hindi mo ba narinig na papatay nila yung mga aswang? Malay mo may mga barilang mga yan. Sapat ni Aling Daday noon. Hindi ko alam kung anong nakain ko noon. Nagkaroon ako ng lakas ng loob at mabilis na lumabas ng bahay. Hindi ako nagawang pigilan ng 2 gawa ng mabilis yon. At doon sa may harap ako ng beranda huminto.
Sinabi ko na hindi aswang ang mag-asawa. Dagdag ko pa, pakanalang ito ng Tio Frado para ilayo ako sa mga ito. Wag na wag nilang sasaktan ng mga taong may malasakit sa akin dahil kapag ginawa nila yon, lalaban ako. Nakita ko si Tio Frado na lumapit. Nanlilisik ang mga mata nito at may dalang pamalo nun. Hindi ako nasindak. Sa mga puntong ito ay may sapat na pangangatawan na ako. Kumuha din ako ng pamalo. Sige, lapit. Gusto mo ng away? Hindi ka pa nadala na nakulong kayo. Ano ba talaga? Lupa at bahay ba yung gusto nyo? Ibibenta ko to. Pero walang mapapas sa inyo kahit kusing. Bukod sa mga umaaligid noon ay naglabasan ng mga kapitbahay nila Mang Dodong. Ang ilan sa mga ito ay sinita ang mga umaaligid. Sa oras daw na may gawing hindi maganda, makikisali sila. Hinila ako noon ni Mang Dodong. Pinapasok ako ng sapilitan sa loob. Huwag na wag daw akong makikipag-away noon. Hayaan lamang daw ang tiyo ko sa kung anong gagawin niya. Basta bukas umano ay magkakaalaman ng lahat noon. Habang nagsasalita si Mang Dodong, tirik na tirik ang mga mata ko sa mga mata niya. Kinilabutan ako bigla dahil ang nakikita ko ay purong itim. Yung bibig pa ni Mang Dodong nakausli. Ang mga pangil niya ay nakauksli din ng bagya. Napalingon ako noon kay Aling Daday. Tumalikod pa ito na para bang nahiya. Pero sa maniwala man kayo at sa hindi, ganun din si Aling Daday. Itim din ang kanyang mga mata. Nagtanong ako sa kung anong nangyayari sa kanila. Bakit? Para silang mga adik tingnan. Sa tuwing maaalala ko nga ito, napapatawa na lang ako, Sir Seth. Kinakalabit ni Aling Daday si Mang Dodong hanggang sa nagtungo sila sa likod doon sa may bandang kusina. Nag-usap ang dalawa doon pero naririnig ko ito. Walang iba kundi ang pagiging aswang nila. Hindi daw sila naging maingat at hindi nila namalayan na sinusumpong na pala sila noon. Nakita ko daw yon. Para bang hindi mapakali itong si Mang Dodong. Sumisipat sa akin pero saglit lang. Hanggang sa lumapit sila sa akin noon. Doon ay halos mahimatay ako sa takot. Iba na ang mukha nila nang pumasok noon. May isa pagkaitim na ang mga balat noon. May mga balahibo na sa mukha. May hahalin tulad ko ito sa mukha nung aswang na tumulong sa akin. Pero hindi pa yun ganoon kalala. Kasi nga parang papyaw pa lang ang nakikita ko. Hinila ako papasok ng silid tulugan. At doon ay pinaliwanag nilang dalawa na aswang nga sila. Pasensya na pero nalaman mo na rin at bagay na kinakailangan naming ipaliwanag sa iyo ito. Ako yung tumulong sa iyo nang ginulpi ka. Pagkaalis mo yun din ang mga sanaling kinakabahan na ako. Kaya sinundan kita at yun ang nabutan ko. Puro mga aswang kami, Guerrero. Pero maniwala ka at hindi kami pumapatay ng tao. Maliban na lang siguro kapag sinubok at buhay na namin ang naiipit. Nakita mo naman na hinadlangan ko lang pero hindi ko sinaktan yung mga tiyo mo, di ba? Dahil kung tutuusin kahit 2 segundo lang, pwede ko silang patayin ng walang kahirap-hirap. Sa hindi malamang dahilan ay nawala ang takot ko. Oo at aswang at talagang kinilabutan ako pero sumagi din sa isip ko sa kung gaano sila kabait. Hindi lang sa akin dahil maging sa mga kapitbahay, napakabait nila at nire-respeto pa. Mantakin nyo, nasa harap nga ang mga yon na mukha na para talagang paniki na hinaluan ng aso pero hindi ako natakot. I mean, habang tumatakbo ang oras kasi noon, nagiging mas malala ang itsura nila. Ang sabi pa ni Aling Daday, wag na lang daw sila lalabas dahil may albularyo. Pero sa tingin niya, ang albularyong ito hindi sila ramdam na nasaan yung aswang na sila. Gawa ng may nakaharang umanong kung anong poder na nilagay sa paligid ng bahay noon. Totoo pala talaga yun?
Pinilit kong lokohin yung sarili ko pero totoo pala talagang nangyaring pagpapakita ng aswang dun sa bahay ko. At teka lang po, Mang Dodong. Medyo may amoy po yung hininga nyo. Pwede po bang usog ka po? Baho eh. Parang amoy nung lana na pamahid nyo. Ay, pasensya na. Ganito talagang lumalabas sa katawan namin. Yung lana, alam mo ba kung para saan yon? Gamot namin yon. Mabisa din gamot para sa tao. Huwag kang matatakot ha. Dito lang tayo. Iisara mo yung pinto at ikandado mo, Daday. Hindi ako nagsalita. Para bang mabilis na naka-adjust ang sistema ko sa pagkikitungo. Napakagaan ng loob ko nun. Hindi talaga kami lumabas noon. Si Tio Prado ay nagsisisigaw sa may beranda banda. Nasaan na raw ako? Ang angas ko daw kanina na parang makikipagpaluan pa daw sa kanya. Sinasagot ko naman yon. Sabi ko hindi ko nalang papatulan kasi nga baka ikamatay pa niya. Alam niyo kung bakit? Kasi mamamatay talaga ito kapag nagalit na ng gusto ang mga aswang eh. Sa tingin ko kahit may albularyo pa, wala namang magagawa kaagad yon. Sinabi din sa akin ni Mang Dodong sa mga puntong yun na walang maitutulong ang mga gamot. Maliban na lamang sa paghihinala nito, batay sa karunungang taglay. Kung ako sa Tio Prado, umuwi ka na lang. Pahaway sa mga oy. Bukas maghanap ako ng bibili sa bahay. Ibebenta ko yun pero wala ka makukuha. Naroroon pa rin ang Tio Prado. Sumisigaw, nakikipagsagutan sa pang-aasar ko. Ultimong si Tio Marvin ay sumasabat din. Sinasakyan lang daw nila mga araw na naroroon ako nung makalabas na sila ng kulungan. Pero hindi daw ibig sabihin nun tatantanan na nila ako. Ito namang dalawang aswang na sa bawat gilid ko. Nakayuko lang na parabang problemado. Nasa anyo talaga sila na parabang malalaking aso pero kukuya-kuyakoy ang mukha na animoy natalo sa sugal. Walang kibo ang dalawa. At pakiramdam ko ay inaantay lamang ito na umalis na mga umaaligid sa bahay. Nagkakasagutan na noon. Binabato na nga ang grupo nila Tio Prado ng mga kapitbahay nila Mang Dodong. Dinig ko din ang pagsisigaw na pinapaalis sa mga ito. Pero ang tatapang, hindi umalis. Kung gusto daw makisali, bakit hindi daw lumabas ng bahay? Mga duwag gumano. Hanggang sa nabigla ako noon kasi tumayo ng sabay ang dalawang aswang. Parang may pinapakiramdaman. Nakatulala at may pasinghot-singhot pa. Mga segundo ang namagitan. Nagkasigawan na animoy may kinatatakutan sa labas ng bahay. Mabilis akong sumilip noon. Nakita ko itong si Tio Marvin na hinahabol ng maitim at malaking nilalang. Mas malaki pa yun kila Mang Dodong. Aswang din ito. Maging yung albularyo ay tumakbo ng pagkabilis-bilis nun. Kitang-kita ko yun kasi nga babaan banda sila nakatambay. Nalulundag pababa at tinig ko ang nakakakilabot na angil. Sabi ko kila Mang Dodong, may aswang sa labas. Para kasing pangit nilang dalawa. Hindi naman ako kinibuan ng mga ito. Yung mga kapitbahay ay nagsara ng pinto talaga. May isa pa doong kasama nila Tio Prado na nakiusap na papasukin siya ng bahay pero hindi pinagbuksan. Naabutan ito ng nilalang at kitang-kita ko kung paano ito itapon pababa. Yung parang nag-iitsa lang ng basura. Bumulong-gulong yon, pero buhay pa naman. Nakita ko kasing naglakad ng mabangga ito sa puno ng niyog. Bakit malinaw ko itong nakita? Di ba nga mapapatanong kayo dyan? May liwanag kasi doon. Ang daang pababang yon ay may mga ilaw na magkakasunod. Hanggang sa nawala na yung mga tao. Natitiyak kong lahat ng yon ay nasa may bandang kalsada na. Dinig ko kasi doon ang pagsisigawan. Pero yung nilalang ay hindi na humabol pa. Kinaumagahan yung mga kapitbahay na magsasabay nila Mang Dodong. Gabi-kabila ang usapan. Pinagbibintangan daw na aswang sila Mang Dodong pero iba palang aswang. Dahil kung sila pa umano dapat lumabas na ito at nakita nilang bukas ang pintuan. Pero nakasara naman daw yon.
Tapos ang aswang ay nanggaling pa sa direksyon kung saan naroroon ang magkakasunod na kabayan. Patawa-tawa lang itong si Mang Dodong. Baka napadaan lamang daw yun at pinagkatuwaan ng mga umaaligid na mayayabang. Duda akong kaibigan yun ng tatay ni Guerrero. Kasi nga minsan nang tinulungan si Guerrero nun eh. Naalala niyo naman siguro yung pagkakulong na magkapatid no? Ginulpi itong si Guerrero pero dumating yung aswang na humarang. Panigurado, pinoprotektahan si Guerrero nun. Kaya itong mga tiyo niya hindi ko na lang ipapademanda pa. Kapag may ginawa sila kay Guerrero, malalagot talaga sila sa aswang. Nakita niyo yung albularyo, tumakbo pa no? Baka may nakapunta sa inyo dun sa kaanak nitong si Guerrero ah. Sabihan niyo na may gabay na aswang itong binata para matakot. Nakikinig lamang ako noon kasama si Aling Daday sa may kusina banda. Nagtatawanan kaming dalawa. Sabi ko ayos lang na sabihin ni Mang Dodong na may gabay akong aswang at ibalita talaga sa lugar na kaibigan ito ng yumao kong tatay. Kasi tagapanay naman si tatay eh. Pero Aling Daday, sino naman yung aswang kagabi? Bakit nakisali yun? Huwag niyong sabihin ng iba nating kapitbahay dito mga aswang din. Hindi kaagad nakapagsalita si Aling Daday. Hindi naman nag-aalala ang mukha nito. Para pang ang matatawa. Ilang sandali lang ay tumitig na ito sa akin. Ang anak ko yung lalaki. Hindi mo ba napansin na nakiramdam kami kagabi? Kilala namin si David. Nasa ibang nayon man siya at madalang lang bumisita pero malakas ang pangdama niya. Nagpakita siya kagabi nung natulog ka na. Nagpasalamat ako dahil binasan niya ang pagdududa ng mga tao na aswang kami. Umalis din naman kaagad. Manganganak daw ang asawa niya sa susunod na araw eh. Napapailing na lamang ako noon. Anak pala yun nila mag-asawa. Nakita ko naman si Kuya David, hindi niya totoong pangalan. Malaking tao ito at maitsura. Basta pogi yun. Yun po kasi nga hindi ko naman nakausap ito ni minsan eh. Ayun na nga. At umugong talaga ang bali-balitang may gumagabay sa aking aswang. Hindi sila Mang Dodong, kundi taga-panay. Pinakalat ito ng dalawang matanda. Kaya naman takot na takot sa akin itong mga kaanak ko. Hindi na nga lumalapit halos eh. At kung lumapit man, napakalumanay makitungo. Hindi ko binenta ang bahay. Malayang malaya ako doon. Tawid-tawid lang ako. Kung nabuburyo ako sa bahay ay doon ako tumatambay sa bahay nila Mang Dodong. Bukas ang pintuan nila na para bang bahagi na ako ng pamilya. Ako naman kapag kumikita na maliit ang niyugan ko, ibinibigay ko kay Aling Daday. Ipinapaligpit ko sa kanya. Kahit papaano makakatulong din yun dahil nga doon naman ako kumakain. Pero alam niyo ba, hahawakan niya ang pera pero hindi para sa pagtulong sa pagkain nun, kundi para daw sa kinabukasan ko. Isipin niyo, mantakin niyo anong klase mga tao yun, di ba? Kung sino pa ang hindi ko kaanak at kung sino pa ang hindi purong tao, sila pa ang may malasakit at marunong magpakatao nun. Tawagin niyo na lamang po akong Billy. Ang kwentong ito ay karanasan ng aking nanay at tatay noong magkasintahan pa lamang sila. Ang mga magulang ko ay mahilig maglagalag noong mga panahon na ito. Kung saan saang bayan, isla o lugar sila nakikidayo, nakikiangkas, nakikisakay. Dala lamang ang kanika nila mga gamit na panglakbay. Isang partikular na panahon noon ay nagpasya sila nanay at tatay na sumama sa isa sa mga common friends nila na pumunta sa isang isla. Hindi ito isang natural lang na isla kasi ngayon ay isa na itong syudad at sikat na sikat ito. Pero noong mga kapanahunan nila ay kailangan mo pang sumakay sa barko o bangka. Depende sa kung saang isla ka manggagaling. Itong unang beses nilang tatlong pumunta sa isla na yon sa Central Visayas. Kaya naman DIY lamang ang ginamit nila.
nakikisakay sila sa mga dadaang mga sasakyan, katulad ng mga truck o yung mga nag-aangkat na mga produkto. Hanggang sa makarating sila malapit sa banda ng pier at pantalan. Kagaya ng sabi ko ay ito ang kauna-unahang beses na makakapunta sila sa lugar na yon. At unang beses din nilang makarating sa pier na ito, kaya noong mga panahon na yon, nasaktuhan namang hindi nila naabutan ang barko papunta sa kabilang isla. Kailangan pa nilang maghintay ng 1 hanggang 2 araw para makasakay sa barko. Depende pa rin ito sa panahon at sa kung anong oras dadating ang dadaong na barko doon sa lugar na yon. Sa katunayan ay naglakad pa nga sila papuntang pier dahil ultimo mga sasakyang nagtatawid ng mga produkto sa dagat, wala. Ang plano nila, gawa ng hindi naman ito ang kauna-unahang beses na nangyari sa kanila yon, ay maghahanap sila sa mga bahay malapit sa pier, yung mga nagpapatuloy at nagpapaupa. Uso din naman kasi noong mga panahon na ito ang ganitong mga setup sa mga bahay na malapit sa pier. Alam niya ng ibang mga taga ron. Siguro sa mga nakikinig na may mga kamag-anak, kakilala o nakatira sa mga pier noong mga kapanahunan. Malamang sa malamang, alam na alam nila ito. So ayun, nakakita sila ng isang bahay na medyo pahaba ang gawa. 2 palapag ito. Semi-sementado ang nasa baba at ang taas ay purong mga plywood. Maraming bintana ang bandang taas nun. Lumapit sila dito at kumatok. Lumabas naman ang isang babaeng nasa 50 anyos na natawagin na lamang nating Aling Loida. Nang makumpirmang nagpapatuloy ito ay sinunggaban na kaagad nila yon. Ang taas na bahagi ng bahay ang lugar ng paupahan. Sa baba naman ay ang kusina at isang kwarto pa, pero hindi para sa bisita. Sa taas ay may iilang kwarto na may maliliit na bintana, at yung bintana ay nakadepende sa kung saan nakaharap ang kwartong yon. Merong mga kwartong nakaharap sa may lote lang, merong mga kwartong nakaharap sa may gilid, at meron naman at tanaw halos ang pier nun. Napagpasyan na lamang nilang magsama-samang 3 sa iisang maliit na kwarto. Magbabanig na lamang ang kaibigan nilang si Remar sa sahig. Bukod kasi sa nagtitipid sila, ilang araw pa bago dadating ang barko nun. Sila lamang ang naroroon noong mga panahon na ito. Matapos nilang tumuloy at mag-ayos ay nagpasya silang lumabas-labas muna para makalanghap ng sariwang hangin na may halong samyo ng dagat. Bago sila umalis ay pinatutsadahan sila ni Loida na huwag kayong magpapagabi. Kayo lamang ang mga dayo sa magdamag. Hindi katulad ng kapag ilang oras bago dumating ang mga bangka at barko. Kayo lamang 3 ang hindi kilala sa lugar ng ganitong panahon. Umuwi kayo ng maliwanag pa. Dito kayo kumain, kasama sa binayaran nyo yung luto ko, at huwag na huwag kayong kakain sa iba. Dahil unang-una, wala namang karinderya dito sa kainan o sa pantalan, maliban sa kainan sa mismong tabi ng pier na hindi bukas kapag hindi araw ng daong o alis ng barko. Hindi nila alam, pero sa tagal na nilang naglalagalag at nakakausap yung mga taga-lokal doon, noon lamang sila nagkaroon ng pakiramdam ng talagang nagsitayuan ang mga balahibo nila sa kilabot dito sa unang lugar na pinuntahan nila, na ni minsan ay hindi pa nila napuntahan. Kaya naman umuo na lamang sila kay Loida bago naglakad palabas nun. At ito na nga, noong naglalakad umano sila, talagang walang katao-tao, walang kabuhay-buhay. Hanggang sa doon na nga sila napunta sa pier. Mukhang abandonado talaga umano ang pier, kahit yung bentahan ng tiket ay wala. Kadalasan kasi noon kung sino ang nagtitinda ng mga tiket para sa mga tao,
doon natutulog o naglalagi sa ticket booth. Pero dahil sa naisip nila na baka nasa Makalawa pa nga ang pagdaong ay wala ito nun. Kapansin-pansin din ang kawalan ng mga batang naglalangoy doon sa may mismong dagat, hindi gaya ng ibang pantalan. Bagamat may mga bangka sa gilid ng pier kung saan naroroon ang mga bakawan, ay nanatiling abandonado ang mga ito. Mga ilang minuto din silang natigil ron. Nung medyo pababa na ang araw ay napagpasyan na nilang bumalik. Sa paglapit nila sa kalsada, ay meron silang napansing dalawang matandang babae na may daladalang bayong. Nakatitig ito sa kanila at nakangiti nun. Inalok umano sila na bumili. Ang isa, bagoong na nakabalot sa may dahon ng saging ang benta. Samantalang ang isa naman, isdang sariwa pero nalinis na. Mabango ang bagoong at bagamat nalinis na nga ang isda, ay kita pa rin sa laman nito ang pagkasariwa niya. Tumitingin at nakikipag-usap sila noon dito sa dalawang matandang ito. Nang unti-unti, nagulat na lamang sila nang bigla na lamang dumami ang tao sa paligid. Nagkaroon pa ng mahigit sa 8 tao ang nakapaligid sa kanila noon. Para bang nakikisalamuha sa isa't isa, pero halatang nakatitig sa kanila. Ang medyo nakapagtataka pa ay sa lapad at laki ng pier o pantalan kasama pa ang mga malawak na lote at kalsadang katabi nun, na wala namang masyadong mga kabahayan, ay bakit nakikipagsiksikan sa kanila ang mga taong ito. Isabay mo pa ang paulit-ulit na alok sa kanila ng dalawang matandang babae patungkol sa mga tinitinda nila. Hindi na nila umano maintindihan ang nangyayari nun. Imposible naman na may padaong na barko at mga pasahero ang mga ito. Hanggang sa bigla na lamang nagkulasan ng mga tao sa paligid at walang ano-ano'y lumusot mula sa likuran nila. Si Aling Loida. Iniisa-isang tinititigan ng masama ang mga taong nasa paligid nun. Ganun din ang mga tao sa kanya. Anong ginagawa niya sa mga nakituloy sa akin? Akin ang mga yan, sabi nito ni Aling Loida. Sabay sinenyasan sila nanay na lumapit sa kanya. Nanginginig umano na nagngangalaiting masama ang titig ng dalawang babaeng pinagbibentahan sila nanay nun. Tila ba may gustong sabihin ng mga ito pero hindi na umimik, lalo na at pinandidilatan din naman sila ni Aling Loida noong mga panahon na yon. Tabi kayo at dadaan kami, sambit ni Aling Loida. Sinunod naman ito ng mga taong walang kaimik-imik. Habang pabalik sa lugar ng matanda, mabilis itong naglakad at pinagmamadali din sila na sumunod sa kanya. Kinikilabutan umano si nanay sa pakiramdam na para bang may nakasunod sa kanila na hindi nila nakikita nun. Noong naroroon na sila sa tarangkahan ay hinintay muna sila ni Aling Loida sa labas. Isa-isa silang pinapasok. Dali-dali silang naglakad papunta sa loob ng bakuran pero napatigil umano sila nang makitang si Aling Loida ay nakatayo sa may labas ng tarangkahan. Nakatalikod ito sa kanila, nakaharap sa hindi kalayuan. Nakatayo na para bang estatwa at kitang-kita nila na naghahabol ito ng hininga nun. Tinawag nila ito. Agad tumakbo si tatay para hawakan ito sa balikat. Napakatigas umano ng matanda. Malamig na rin na parang bangkay. Bagamat takot ay sinigawan ni nanay si tatay na hatakin si Aling Loida paloob ng lote o bakuran. Niyakap ito ni tatay at hinatak sa loob ng lote.
Doon lamang umano biglang lumambot ang matanda na tila nahimasmasan nun. Itinulak niya si tatay at sinabing magsigana. Meron umanong goma sa may kusina. Magsiga umano ito sa labas sa may bandang kaliwa ng bahay kung saan paharap ang hangin. Wag na wag umanong ipasok ang usok sa loob ng bahay. Sinunod naman ito ni tatay at ng kaibigan niya. Samantalang si nanay naman ay umakyat. Dali-dali itong pinaakyat ng matanda at sinabihang isara ng maigi ang bintana. Nagtataka man si nanay na kung masamang loob ang mga taong nakasalamuha nila ay masyadong maliit ang bintana para makapasok ang mga ito doon. Pero dahil na rin sa takot, lalo na at pagalit si Aling Loida kung magsalita ay sumunod na lamang ang mga ito. Nagagalit ang matanda. Sumisermon. Parang ang gusto nitong sabihin ay marami umano talagang pakialamero sa lugar nila. At ultimong ang mga nakikituloy sa kanya. Binabarubal pa. Kaya naman hindi nakapagtatakang nasisira ang negosyo niya at kukonting tao na lamang din ang nakikituloy sa may kanyang bahay tuluyan. Naisip na ni tatay noon na mga aswang ang ibig sabihin ni Aling Loida. Gawa ng yun lang naman ang pagkakaalam niya na pinapausukan maliban sa mangga kapag namumulaklak, diba? Tapos ang daming tumpok na ng mga goma ng matanda sa bahay niya na para bang nag-iipon ito palagi. Noong nagsisimula ng magpausok ay pumasok na rin muna si Aling Loida sa kwarto niya. At ang sabi sa kanila, pagkatapos nilang magpausok ay pumasok na sila. Ikandado ng maigi ang pintuan. Huwag nang lalabas. Huwag matitigas ang ulo. Manatiling parang normal pa rin at huwag na huwag madaan sa takot nun. Kumain na lamang sila dahil may iniluto si Aling Loida na pagkain umano sa kusina. Ayon sa kanya. Habang nagpapausok sila tatay nun, nakakarinig na sila ng mga sitsit sa paligid. Kapag lumilingon naman sila o tumitingin sa kung saan nanggagaling ay nakapagtatakang wala silang nakikita noong mga panahon na yon. Sa pagkakataon na ito ay nagsisimula na rin silang makaamoy ng matapang na hindi kaaya-ayang malansang bagay. Partida, Sir Seth. Nagsisimula na umanong mga amoy goma sa paligid pero itong malansang bagay na ito, nanlalaban umano ang amoy nun. Patuloy ang pagsitsit. At habang tumatapang ang amoy ng goma ay tila bang pagalit din ang mga naririnig nilang mga sitsit nun. Maya-maya pa, nakarinig sila ng galit na sigaw mula sa loob ng bahay. Ano pa bang hinihintay niyo dyan sa labas? Ang mamatay ang siga niyo. Pumasok na kayo. Sigaw ni Aling Loida. Tumakbo naman sila tatay. Bukod sa dilim, walang ilaw sa paligid at grabe na umano ang kapal ng usok noon na nagmumula sa siniga nila. Dinamihan daw kasi talaga nila tatay at habang nagmamadali silang papunta sa may pintuan ng bahay noon, bigla na lamang napahiyaw ang kaibigan nila tatay. Napatanong si tatay kung ano yon. Ang sagot lamang ng kaibigan niya, meron umanong nagbato sa kanya. Tinamaan umano siya pero parang malambot na bagay lang. Pero basa. Dahil sa takot ay sinabihan na lamang ni tatay ito na huwag kang titigil sa paglalakad, pre. Bilisan na natin. Mamaya mo na tingnan yan. Ginawa naman ito nila tatay. Pagpasok umano nila ay sumunod ang langsa ng amoy sa loob ng bahay. Paano ba namang hindi? Punong-puno ng dugo ang kaibigan nila tatay na si Remar nun. Hindi dahil may sugat ito,
kundi para bang kung ano man ang binato sa kanya ay sariwa at nagdudugo pa. Napasigaw si Remar. Bumaba naman si nanay. At ultimong siya mula sa ikalawang palapag ay amoy na amoy niya yung kakaibang baho ng binato kay Remar. Naririnig nilang nagmumura na sa loob ng kwarto si Aling Loida. Hindi sila sigurado kung sa kanila ba ito galit o sa nangyayari nun. Sinabihan niya si Remar na maghugas at may tubig umano doon sa may banga. Medyo tumahimik ang lahat pagkatapos nun. Manghang-manga sila Sir Sat dahil hindi pumapasok yung ganoong usok doon sa loob ng bahay. Maaliwalas ang loob at tila ba hinahangin nga sa ibang direksyon itong usok na ito. Pero kahit ganoon ay nangangamoy goma pa rin. Muli ay inulit ni Aling Loida na kumain na sila. Maya-maya na umano siya lalabas dahil may inaasikaso pa siya nun. Kasama umano sa babayaran nila ang niluto niyang hapunan kaya huwag nilang sayangin ito. Nawalan ng gana si Remar. Pero ang mga magulang ko ay walang pagdadalawang isip na kumain ng ginisang gulay ng matanda. Halos makalimutan nila ang kakaibang takot na nararamdaman sa sarap nun. Pero si Remar, para nga daw nagbinabae nung oras na yon. Halos kakatapos lamang nilang kumain nang lumabas si Aling Loida. Iba na ang suot ng matanda. Mabango na tila nagbihis at merong ipinahid sa katawan. Sabi nga nila, parang bagong ligo ang peg ng ale. Kahit na wala namang banyo o tubig sa kwarto nito. Maayos itong humarap sa kanila at tinanong sila kung nagustuhan ba nila ang pagkain. Pagkatapos niyo dyan, umakyat na kayo sa kwarto May inaabot itong telang itim na parang may lamang malambot sa loob. Ang sabi nito ay maiging itali ito sa may bintana sa loob ng kwarto nila. Tapos ay pumunta ito sa may pintuan at lahat na ata ng dagdag na kandado o pangsaradong alam nila ay nagamit ng alin noong mga panahon na yon. Aling Loida, anong nangyari kanina? Tanong ni nanay. Hindi naman siguro kayo iba sa mga ganitong klaseng tao, di ba? Yung mga malaing kinhawa, yung mga hindi normal na mga tao, yung mga nagbabagong anyo. Tanong ng matanda nun. Sa pagkakataon na ito ay nakakasigurado na ang mga magulang ko at ang kaibigan nila kung ano ang tinutukoy ng matanda nun. Sa tinatagal na nilang paroon at parito sa iba't ibang dako ng lugar. Meron pa nga silang pinuntahang piyesta at kasiyahan na sa isang liblib nangyari. Nasabi nga ay lugar ng mga aswang pero wala silang naranasang ganon. Ito ang kauna-unahang beses nilang magkaroon ng ganitong klaseng karanasan. Dagdag pa ni Aling Loida, matatapang umano ang mga ito sa kadahilan ng sila-sila lamang ang dayo sa lugar. 3 lamang sila. At dahil nga naman sa kakulangan ng teknolohiya o komunikasyon noon, ay malay ba nila kung ano talaga ang nangyayari sa lugar na yon? Natahimik umano sila tatay nun. Wala naman silang magagawa kundi sumunod na lamang kay Aling Loida. Kung ano man ang ipinag-uutos nito, nakakatiyak silang para ito sa kaligtasan nila. Kaya naman matapos silang kumain, ay dali-dali na silang umakyat nun. At pagkatapos ay magkakasama sila sa kwarto. Itinali nila sa may nakalambitin na kawayan sa itaas ng bintana ang itim na tela. Para silang mga aning na nakikiramdam pa rin umano nun. Naaamoy pa rin nila ang usok na galing sa may goma. Tahimik ang paligid na ultimong kuliglig ay wala silang naririnig. Pero maya-maya pa, nagulat sila nang meron silang marinig na mga hiyaw na nagmumula sa mga tila ba nag-aaway na mga pusa sa labas.
Medyo makapanindig balahibo ang ingay na yon na hindi talaga mapaniwalaan. Parang ang dami ng pusa. Parang napakaraming mga nag-aaway. Dahil sa kuryosidad, as in napaisip sila kung ano ang ingay doon. Dahil sa walang tigil na ingay ay nagkatinginan sila nun. Nagkatanungan kung ano nga ba ang itsura ng mga aswang. At sa isang iglap, nakaisip sila ng bagay na hindi dapat gawin. Bubuksan nila ang bintana sa maliit na siwang at pagkatapos ay sisilip lamang sila sa baba nun. Madilim noon sa loob ng kwarto gawa ng pinatay na nila ang ilaw. Ayaw naman nilang nakabalandar sila, diba? Tumayo silang magkakatabi habang patuloy ang tunog ng mga pusang nag-iingay. Unti-unti nilang binuksan ang bintana at sa pagdungaw nila sa baba, sa labas ng tarangkahan sa hindi kalayuan, takang-takas sila. Bagamat ingay ng pusa ang naririnig nila noon, ang tumambad sa kanila ay mga naglalakihang mga itim na hayop na may 4 na paa. Hindi sila sigurado kung ano ang anyo ng mga yon, pero hindi mo aakalain na doon nanggagaling ang ingay. At ang mas malala, nakatingala ito sa kanila. Para umano silang nahilo sa nakita nun. Bigla-bigla naman nilang sinara ang bintana nun nang makarinig sila ng mga yabag ng paakyat. Tumigil ito sa pintuan ng kwarto nila at sabay sabing, "Wag na kayong tumungaw sa ibaba. Wala ba kayong takot?" Si Aling Loida yon. Sabay narinig nila ulit ang mga yabag nito paalis. Nung una, hindi sila makatulog kahit malamig sa itaas na bahay. Kung ano-anong hayop ang naririnig nila sa may taas nun, at hindi nila alam kung saan nanggaling ang mga yon. Merong mga tunog na ng ibon, tunog ng kung anong nasa itaas, mga ganon. Pero sa hindi malamang dahilan, nakatulog sila bigla. Yun nga lang, mga bandang madaling araw, bigla na naman silang nagising ng sabay-sabay. Paano ba naman? Meron silang naririnig sa baba na ingay nun. Ingay na naman, pero sa pagkakataon na ito, merong nangibabaw na tinig boses ng isang babaeng umiiyak, nagmamakaawa, tumatawag at humihingi ng tulong. Narinig niyo ba yon? Nagtanungan sila. Para umanong hinahabol ang babae nun. Pabalik-balik, umiiyak at humihingi ng saklolo sa bahay ng matanda. Bagamat natakatakang hindi ito pinapansin ng matanda, ay tila ba nag-aalala sila, lalo na yung tunog ng pagmamakaawa. Nalimutan nila ang paalala ni Aling Loida na wag bubuksan ang bintana nun. Unang tumayo si nanay at sinabihan sila tatay na kailangan ng babae ng tulong. Binuksan ito ang bintana at sa may baba, sa labas ng tarangkahan o lote ni Aling Loida, ay merong nakatayong babae. Napakaputi umano nito na parang diwata. Nakatitig sa kanila na tila nagmamakaawa nun. "Tulungan natin?" sabi ni nanay. Mabilisan lang naman umano ang baba nila. Pagkabukas ng pintuan ay papasukin lamang nila yung babae at ayon ay magiging ligtas na ito.
Kabado man si Remar ay wala itong nagawa kundi samahan si tatay na tulungan ng babaeng yon. Tatakbo na sana sila pababa ng hagdan nang bigla na lamang silang napahinto. Paano ba naman? Sa ibaba ng hagdanan ay merong nakatayong malaking asong nagtatayuan ang mga manipis na balahibo. Nakatitig ito sa kanila. Umaangil. Napamura sila tatay noon. Paanong may nakapasok na ganoong nilalang sa loob ng bahay? Sa pagkakaalam kasi nila ay wala namang aso noon sa loob. At kung meron man ay paniguradong makikita dapat nila ito kaagad dahil sobrang laki nito. Nang magsimula na itong humakbang pataas sa may hagdan na tila ba lalamutakin sila, doon nila napagtanto na hindi ito pangkaraniwang aso. Kaya naman bago pa ito tumakbo ay inunahan na nila itong tumakbong papasok sa mismong loob ng kwarto nila at kinandado ang pintuan nun. May nakapasok ata na aswang ah. Narinig nila ang pag-akyat nito sa may itaas at huminto mismo sa pintuan ng kanilang kwarto. At doon ay nakarinig sila ng mga kalmot at kaluskos sa mismong pintuan at pader ng kwarto kung saan sila nalalagi. Nagkatahimikan silang lahat nun. Ano ang gagawin nila? Kung tatalon ba sila sa may bintana o ano? Kung nasaan nga ba talaga si Aling Loida nun? Kung inatake ba ito ng aswang sa may ibaba? Anong nangyari sa kanya? Maya-maya pa ay bumigat ang kaluskusan sa may pinto ng kwarto nun. Nagsisisigaw na si Remar at tinatawag na ata umano ang lahat ng santo. Gusto na umanong tumalon ni Remar noon pero bigla na lamang nagkaroon ng kaluskusan sa mismong bintana kung nasaan sila. Takot na sila noong mga panahon na yon. Pilit tinatakpan ni tatay ang bibig ni Remar na walang tigil sa paggawa sa mga salitang hindi na nga nila maintindihan kung nagdadasal ba o kung ano. Maya-maya, habang patuloy ang malakas na kaluskusan sa may pintuang yon, ay bigla na lamang silang nakarinig ng sigaw mula sa labas ng bintana. Yun yung babae. Sumisigaw ito na, "Tumalon kayo. Sumampa kayo sa may tabing at pumadaostos nun." Doon na sila naglakas loob na buksan ng bintana nun at nakita nila ang babaeng nakatayo pa rin sa labas ng lote. Sinasabihan sila na bumaba. Tinuro ang tabing na pwede nilang talunan mula sa bintanang yon at pumadaostos na lamang sila pababa ng lupa. Bagamat siksik na siksik ang bintanang ito gaya ng pagkakasabi ko, kung pipilitin, magagawa nilang magkasya doon. Gagawin na sana nila yon nang bigla na lamang napatitig ang babae mula sa pintuan ng bahay. At pagkatapos noon ay napaatras ito. Hindi man nila kita mula sa itaas pero narinig nila ang boses ni Aling Loida na sinisigawan ng babae. "Umalis kayo dito. Lumayas kayo dito. Akin na mga ito. Huwag niyong papakialaman ng mga ito." Doon na pagtanto ng mga magulang ko na hindi din normal na tao ang babaeng yon. Dahil pagkatapos ng sigaw ni Aling Loida, ay bigla na lamang tumingala itong babae at tumitig sa kanila. Sa mga oras na yun ay nangungulubot na ang mukha nito. Nangingitim na namumula ang balat, samantalang ang mga mata nito ay hindi mo maintindihan kung nangingitim o namumula. Sumigaw si Aling Loida sa kanila, "Isara niyo ang bintana. Ikandado niyo." Pero bago pa man nila gawin yon, ay bigla na lamang humiyaw ang babaeng nasa labas ng lote sa ibaba. At walang ano-ano ay bumulusok ito paitaas. At pagkakuway,
tila ba naging isa itong malaking paniki palapit sa bintanang yon. Napaatras silang lahat noon nang tumambad itong nagpapagaspas ng pakpak niya sa harapan nila mismo. Mukha pa rin itong tao na may buhok na mas nakakatakot nga lang ang mga mata at bibig. Pero ang balikat nito ay may malapaniking pakpak. Sigawan, hiyawan. Hindi nila malaman ang gagawin pero hanggang doon lamang ang lumilipad na nilalang na yon. Alam mo sir, kung tingnan naman nila kahit sa liit ng bintana ay tila ba magagawa nitong pagkasyahin ng sarili sa may bintanang yon. Pero nagdadalawang isip ito. Siguro ay dahil sa kung ano man ang telang itim na pinatali ni Aling Loida sa kanila. Malamang sa malamang, panlaban yon sa aswang. Pilit umanong pinapasok ng nilalang ang ulo nito sa bintana. Samantalang ang bibig nito ay lumalabas ang mahabang dilang walang tigil sa paglabas ng malapot na laway. Tumigil lamang ito sa pagwawala ng bigla na lamang kumalampag ang pintuan ng kwarto nila. As in na pahinto lahat. Ang nilalang, silang tatlo. Maya-maya pa ay natanggal itong lock na to na para bang may nagbukas nun. Bumukas ang ilaw sa hallway. Narinig nila ang boses ni Aling Loida na tinatawag sila. Ibig bang sabihin nun ay wala na yung aso sa loob ng bahay na pwede na silang lumabas. Pagkapasok ni Aling Loida dala ang susi, ay umatras ang lumilipad na nilalang mula sa bintana. At habang papalapit sa kanya ang matanda, ay sumisigaw ito ng, "Tatandaan ko yung mukha mong hayop ka. Ikaw ang uunahin kong patay gutom kang aswang ka." Sabay sinara na niya ang bintana nun. Tumingin sa kanila si Aling Loida at sinabing, namatay na yung siganyong goma, kaya nagagawa na nilang bumisita nun. At ito pa Sir Seth, tumingala si Aling Loida sa may bubungan. Nagparinig ito nang umalis na kayo. Gising na ako. Bigla umanong may nagkalasang mga yabag mula sa bubong na tila ba maraming mga taong naroroon. Grabe ang pawis nila nanay. Si Remar ay akala mo umano ginahasa ng may masmasan. Matapos ang purong katahimikan ay sinabihan sila ni Aling Loida na manatili na lamang sa loob ng kwarto. At sa huling pagkakataon ay wag na wag nilang bubuksan ang bintana nun. Dahil kapag naulit pa ang senaryo noong gabing yon, ay hahayaan na lamang niyang lapain ang mga ito ng mga nilalang na yon. Sabay sinara na ng matanda ang pintuan. Wag na umano silang mag-alala. Dahil hanggat tahimik sila ay hindi na pansamantalang babalik ang mga yon. Pero dahil nga sa hindi mapakali ang tatlo ay nagpasya silang bumaba na lamang. Doon sila namalagi sa may kusina. Pinagtimpla sila ni Aling Loida ng tsokolate at habang nag-iinom sila, pinagkwento nila si Aling Loida sa kung bakit merong ganun sa lugar nila. Ayon sa kwento ng matanda, bata pa lamang umano siya ay laganap na ang ganitong mga aswang sa lugar. Sa totoo lamang ay maraming nakakaalam patungkol dito kaya naman nagtataka si Aling Loida noon kung bakit hindi alam ng mga magulang ko ang panganib ng lugar kapag walang mga pasahero na pumupunta sa pier. Dati umano ay tahimik na komunidad ang lugar. Maraming mga nakatirang normal na tao. Pero nang magkaroon ng hawaan noon ay unti-unti nang dumami ang mga ganong nilalang sa lugar. At ang malala, sila pa mismo ang nag-aaway sa kadahilanang bihira lamang silang makapangdiktima ng mga tao noon. Sa katunayan, kung tatahakin pa umano ang isang maliit na daanan na lakaran na palayo na sa pantalan, ay merong isang baryo doon kung saan magkakamag-anak ang mga aswang.
Ang ibang mga tao na doon dapat nakatira dati ay nagsilikas nun at nagsilipat na rin ng iba't ibang lugar dahil sa takot na mahawaan. Ang iba namang mga matatapang ay nanatili doon. May mga pangontra sa kani-kanilang bahay. Ang nakakamangha lamang umano sa mga nilalang na ito o mga angkan na may mga dugo na nahawaan ng pagkaaswang ay hindi sila nang bibiktima sa mismong lugar kung nasaan sila. Pero syempre, bawal ka ding magpalipas ng gabi. Kaya naman nanatili umanong ligtas sa mga nakatira doon kahit papano. Kapag umano dadating na ang barko at paparating na rin ang mga normal na tao sa lugar, magiging kapansin-pansin umano ang biglang pagbabago ng pantalan at piyer na parang walang tinatagong sikreto. Parang maayos ang lahat at walang nangyayaring hindi maganda sa lugar. Magtiis-tiis na lamang umano sila nanay kung talagang ang habol nila ay ang sumakay papunta sa kabilang isla. Wala din naman umano silang magagawa sa pagkakataon na yon sa kadahilan ng mahihirapan na silang makauwi. Pwede naman umano silang umalis kinabukasan o kapag maliwanag na, pero hindi sila makakasigurado na hindi sila masusundan ng mga nilalang na yon. Malawak din ang isla kung saan sila naroroon. Kaya matatagalan din sila bago makarating sa kabilang pier. Inabutan na sila ng liwanag sa pakikipag-usap nun. Tumilaok ng manok. Isang araw na lamang makakalarga na sila. Kailangan nilang isiping mabuti ang desisyon nila. Malamang tulog. Noong araw na yun ay umidlip lamang sila ng konti at noong tanghaling tapat, kung saan mataas sa tirik ang araw, ay nagpaalam sila kay Aling Loida. Ang balak na mga ito ay pumunta ng bayan nun. Mga 1 oras din kung makikisakay sila sa kalsadang nasa labas ng pier. Ang naisip nila tatay noon ay mamili ng mga pangontra sa aswang. Itatago at ilalagay nila ito sa mga bitbitin nila at itatabi sa kanilang higaan. Napansin kasi nila tatay na walang gaanong mga rekado sa kusina ni Aling Loida. Walang bawang, luya o maging asin ay kokonti na lamang. Parang sapat lamang sa bawat lutuin at bawat bisita ang meron siyang mga rekados nun. Kaya naman bumili sila ng maraming bawang, luya at asin. Hindi din naiiba noon ang mga patalim na gawa sa may tanso na sinasabi din umano na panlaban sa mga aswang. Habang namimili sila ng patalim na yon, parang biniro pa sila ng tendero ng patalim na parang pupunta sila sa giyera sa mga aswang. Doon ay sinabi ng mga magulang ko na oo, gawa ng mananatili sila sa pier at nakaranas nga sila ng mga aswang doon. Doon na nagbago ang mukha ng nakangiting tendero. Mula sa pagngiti ay kumunot ito at nasabi nga niyang bakit doon sila namalagi. Alam mo man o halos ng taga roon kung anong meron sa pier na yon. Kaya naman kung meron mang mga manunuluyan sa bahay paupahan ay ilang oras lamang ang nilalagi bago dumaong o dumating ang barko para umalis. Walang nagpapagabi sa pier o sa pantalan na ito. Kinausap pa sila ng tindero na wag na munang bumalik at ipagpabukas na lamang ang pagpunta. Yun nga lang, naroroon ang gamit nila nanay. At isa pa, kahit na nagtitinda ng patalim pangontra masasamang nilalang ang tindero sa bayan, ay wala na silang tiwala sa mga tao sa paligid nila doon, sa isla na yon. At ang tanging mapagkakatiwalaan na lamang nila, si Aling Loida. Napatayo pa umano ang matandang nagpakilalang Elmer at pinilit silang pigilan, pero parang natakot silang lalo dahilan para magmadali na lamang silang umalis nun at bumalik sa kanilang tinutuluyan. Pagkarating nila sa kanilang tinutuluyan, wala si Aling Loida. Kaya naman umakyat na sila para itabi ang kanilang mga pinamili.
Saglit na nagmamadaling maligo sa palikuran kung saan may poso. Gawa ng takot silang maabutan ng hapon. Alam niyo naman yung nangyayari, di ba? Nagdasal sila noon na sana ay hindi na nila maranasan pa mga bagay na nangyari noong nakaraan at nawa ay patnubayan sila at panatilihing ligtas. Ipinangako pa nga umano ni tatay sa sarili na kapag makaalis sila ng ligtas sa lugar na yon, ay babawasan na niya ang pag-alis-alis. Kahit hindi na umano sila magtagal sa kabilang isla ng Central Visayas. Basta makalusot lamang sila ng ligtas, ayos na. Maya-maya pa ay dumating si Aling Loida. Meron itong kasamang 2 lalaki at 1 babae. Pinakilala niyang isa bilang ang kanyang asawa at ang 1 babae naman ay ang kanyang pinsan at asawa naman ito ang isa pang lalaki. Ngiting-ngiti umano ang mga ito. Anya ni Aling Loida ay magpapabukas din kasi sila sa kabilang isla at sasakay din umano sila sa barko. Mas maiging naroroon ang mga ito para na rin mas mapanatag umano ang loob nila nanay na meron silang kasama noon. Nanatili sila sa loob. Dala na rin siguro ng pagod at antok. Nakatulog sila. Baka siguro bandang 4:00 o pasado nang makarinig sila ng mga pukpok sa labas. Nang silipin nila ay hindi na nila mabuksan ang bintana noon. Dali-dali naman silang bumaba at nakita nilang sinasaraduhang maigi ng 2 lalaking kasama ni Aling Loida ang mga bintana sa may itaas. Pagkatapos at pagkababa nila ay nagyaya ang mga ito na magmeryenda. Ayon sa kanila, maigi na umanong maisara yon at mapakuan para makasiguradong walang makakapasok. Ganun talaga umano ang mga aswang sa lugar na yon. Kapag nagkakaroon ng pagkakataon na makapangbiktima, hindi lamang nila kukunin ang pagkakataon na yon. Mag-aagawan pa ang mga ito. Alam na alam umano nila na nag-aagawan ng mga aswang sa parte na yon. Nag-aaway, nag-uunahan sa biktima. Kaya ang kinakalabasan, nag-aaway sa isa't isa. Hindi katulad ng ibang mga aswang na gumagawa pa ng pugad para lamang makapangbiktima ng magkakasama at nagtutulungan. Noong gabi na yon, sinabihan sila ni Aling Loida na maghapunan na. Maagang maghapunan nang maagang makapagpahinga. Sila-sila lamang ang kumakain. Wala si Aling Loida at ang mga kaanak niya. Nasa kwarto siguro sa unang palapag. Ayon kila nanay, napakatahimik ng gabi na yon. Walang gulo, walang ingay na mga kung ano o sinong nilalang sa may labas. Pero ewan, ayon sa kanilang tatlo ay kahit na nakakaramdam sila ng katahimikan sa loob, alam mo yung andun ang pakiramdam na hindi sila ligtas. Maya-maya pa, andun na. Umalingasaw ang malansang amoy. Kasabay noon ay mga yabag sa hagdan pataas. May naririnig silang papalapit nun. Kumatok. Boses ni Aling Loida. Sasagot sana si Remar noon pero pinigilan siya nila tatay. Hindi nila maintindihan pero para bang may nag-uudyok sa kanila na huwag sumagot. Tulog na kayo? Tanong niya. Hindi pa rin sila sumagot. Dahan-dahan, narinig ulit nila ang yabag na palayunan at pababa sa may hagdan. At doon ay nawala ang hindi kaaya-ayang amoy. Doon sila nagkatinginan. Bagamat imposible o hindi nila naisip kaagad pero sabay silang napatanong kung paano. Paano kung hindi pa man sila nakakatapos sa pagsasalita nun, ay bigla na lamang natanggal ang pagkakandado ng pintuan ng kwarto nila. Pagkabukas,
Dalawang lalaki ang tumampad sa kanila noon. Nagulat sila at nagulat din ang dalawang lalaking ito na merong dalang mga pamalo. Nakakatakot ang itsura nila. Nagsisitulisan ng maliliit na ipin. Sa tagal nilang nagkakatitigan, ay doon nila napagtanto na ang dalawang lalaki ay ang asawa ng pinsan ni Aling Loida at ang mismong asawa din niya. Umatras sa mga ito, sabay lingon sa may hagdan. "Loida, akala ko ba tulog na ang mga to? Bakit gising sila?" Narinig nila ang pagmumura ng matanda kasabay ng 3 hakbang. At sa ikatlong hakbang ay biglang lumitaw si Aling Loida at ang kasama niyang babaeng pinakilala niyang pinsan nun. Ibang-iba na ang kanyuan ng mga ito. Bagamat may pagkatao pa rin ang itsura, ay may sa aso o baboy ang makikitaan sa kanila nun. Kumpirmado. Ultimong si Aling Loida, aswang din. Isa sa mga aswang na nakikipag-agawan sa ibang aswang. Agad na kinuha ni tatay ang patalim na nabili at ang mga naitabi nilang mga asin, bawang at tuya. Hindi makalapit ang 4 sa kanila noon. Sigaw ng sigaw si nanay. Kahit na nanginginig si tatay ay itinutok niya ang nabaling patalim. Samantalang si Remar ay tiniis ang lasa ng bawang nun. Mabalatan lamang at madurog ito sa mga ipin niya. Kanya-kanya silang bulsa ng luya. Hindi katulad ng naunang engkwentro nila sa mga aswang. Tila may pagkatao pa ang anyo ng mga ito. Maliban kay Aling Loida na may pagkakataong napapatingin sila gawa ng nagiging aso tapos babalik na naman sa tao ang matandang yon. Nagmumura na rin sila tatay nun. Na wag susubukang lumapit na mga ito sa kanila dahil hindi sila magdadalawang isip na taraki ng mga yon. Nagsusubok pa ang isa na paluin sila tatay pero sa tuwing mag-aakmang babato sila ng asin ay hindi natutuloy na lumapit ang mga yon. Akala nila katapusan na nila nun. Mabuti na lamang at wala silang tigil sa pagsigaw. Dahil Sir Seth, isang milagro ang nangyari pagkatapos nun. Nakarinig sila ng sigawan ng mga tao mula sa labas. Pagkatapos noon ay may sumunod na tunog ng isang sasakyan. Talagang sinira ng mga tao ang tarangkahan at pumasok sa loob ng bahay. Sila Aling Loida ay tila nagulat na mayroong mga tao ng mga oras na yon. Tumakbo sila pababa. Wala din naman silang madaan ng bintana sa may taas dahil nga nakapako lahat yon. Pagkababa ay nagkagulo lamang saglit. Pagkatapos ay umakyat na sa taas ang mga taong may dalang apoy. May dalang mga itak. Sa unahan nila ay yung lalaking tendero na si Elmer nun. Yung binilan nila ng patalim na tanso. Ayon naman dito sa tendero, hindi umano siya mapakali sa pagbalik nila nanay sa lugar. Dahil sa pagkakaalam nila, halos lahat ng mga nakatira dito sa pier ay mga aswang. Kaya imposibleng may taong magpapatuloy sa kanila nun. Napansin rin pala ito nang binilhan nila ng bawang at asin. Kaya naman yung mga tao ay nag-usap-usap sa palengke noon para sana tulungan sila. Kanina pa raw sila paikot-ikot sa lugar at tila tahimik ang paligid noon. Pabalik-balik sila sa mga kalsada at daanan para lamang mahanap ang mga magulang ko at si Remar. Hanggang sa noong gabi nga din na yon, ay narinig nila ang sigawan nila nanay at tatay at ni Remar. Ayon pa sa kanila, noong papasok na sila sa bahay, ay meron tumalon mula sa may hagdanan nun.
isang asong maliksing lumabas ng bahay. At ang 3 tao naman ay tumakbo papasok sa kwarto gawa ng nahaharangan na ng mga tao ang pintuan. At nang habulin nila ito sa kwarto na yun ay lumusot ito sa bintana. Ibinalik ang mga magulang ko sa bayan. At yung truck na pagmamayari ng amo ng manugang ng tindero ang dinala doon para mapabilis ang pagresponde nila. Laking pasasalamat nila nanay, tatay at Remar sa mga tao doon sa bayan. Pinatuloy sila doon at kinaumagahan nga ay diretso na silang bumalik para sumakay sa pier. Nakalipat naman sila sa kabilang isla pero nang makauwi na sila sa kanilang bahay, umabot pa ng ilang taon bago sila nagsimulang maglagalag ulit.